pressure na umano ang Abu Sayyaf Group kaya pinalalayan na ng mga ito ang kanilang mga bihag. Samantala, tinutulan ng Department of National Defense ang hiling ng Moro National Liberation Front na suspindihin ang military operations sa Sulu kaugnay ng negosasyon sa pagpapalaya ng mga kidnap victims. Ito ang balita ni Brian De Paz. Pagpasok ng September 17 o noong weekend, sunod-sunod na ang pinalalayang bihag ng bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon sa Western Mindanao Command at Joint Task Force Sulu, nasa 8 bihag na ang napalaya ngayong linggo. Ayon kay Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana, patunay ito na nahihirapan na ang ASG na makapaghasik ng terorismo sa Sulu. Bunsod ito ng patuloy na operasyon ng tropa ng pamahalaan sa naturang lalawigan. Guest of honor si Lorenzana kanina sa isinagawang 44th anniversary ng Philippine Veterans Affairs Office na isinagawa sa Camp Aguinaldo. It's a good sign na under pressure na sila kasi kung hindi naman sila makakuha ng ransom, kung hindi nila may palit ng pera yung hostage nila, walang gamit yun, it's useless. Malaking development anya ito sa ginagawang opensiba ng pamahalaan sa Sulu upang matigil na ang talamak na pagdukot na isinasagawa ng teroristang grupo. Ayon kay Secretary Lorenzana, hindi pinabura ng hiling ni MNLF Founding Chairman Nur Miswari na suspindihin ang focused military operation sa Sulu. Ang hiling ni Miswari ay bunsod ng ginagawa nitong negosasyon sa pagpapalaya ng mga natitira pang bihag. Ipinaubaya ito ng DND sa Armed Forces of the Philippines. I also instructed yung commander sa ground, yung task force ko, si General De La Vega, na bahala ka nang mag-decide dyan. Pero we are not allowing you to stop the operation all over the area. Pero localized lang kung sakasakaling may negotiation na nangyayari. Ayon kay Secretary Lorenzana, maaring localized lang ang suspensyon ng military operation upang di madamay ang miyembro ng MNLF sa engkwentro laban sa ASG. Sa ulat ng Joint Task Force Sulu, may 15 bihag pa ang Abu Sayyaf sa Sulu. Isa rito ay Dutch, 5 ang Indonesian, 5 Malaysian at 4 na Pilipino. Kinumpirma naman ni Defense Secretary Lorenzana ang kanyang nalalapit na pakikipagpulong kay US Defense Chief Ashton Carter at inaasahang mapag-uusapan ng ilang security issues gaya ng terorismo na nagaganap sa katimugang bahagi ng bansa. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo.